Wala lang sinasanto ang mga tauhan ng MMDA sa pagsita sa mga nakahambalang sa kalsada na posibleng gawing alternatibong ruta. Oras na isara ang Tandang Sora flyover. Kabilang dito ang isang driver na nagpakilalang amo raw niya ang isang retired colonel. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Sunod-sunod na clearing operations, 2 araw na lang bago isara ang Tandang Sora intersection, kanto pa rin lang ng Luzon at Commonwealth Avenue ay hindi pa rin malinis-linis. Ang illegal na terminal ng tricycle pa rin ang problema. Mas dumami pa ang nahuli kanina. Sabi ng Luzon, TODA, sa kantong yun daw talaga sila pinapayagang mag-terminal. Pinapaliwanag ni Assistant Secretary Celine Tialago na hindi. At sino nagsabing doon? Hindi rin naman nila maituro. LGU, yung local government unit, ang nakatokang mag-inform sa kanilang constituents ayon sa plano ng clearing operations na ito. Pinagmimitingan yan a week before at yan ang napagkasunduan. Napakarami ulit na hakot na tricycle at marami sa kanila ay mga kolorum. Isang PWD driver ng tricycle na walang lisensya ang nakikiusap pero hindi pinagbigyan. Ang dami ring nahuling coding ang violation. Alam nyo kasi mapaluwag lang ang alternate route, ang mission, kaya lahat ng mababawas sa kalsada gagawin. Mabawasan lang yung tinataya nilang nasa 200,000 vehicles flying Commonwealth ay gagawin nila para mabawasan. Kasama na yung coding kahit na kinakatwirang inner roads lang ang daraanan. Kagaya nga ng binanggit mo, may isa pang driver na nag-name drop ng retired colonel na amo niya, pinasa pa yung telepono sa enforcer, pinakiusapan ng enforcer sa ngalan ng kanyang amo. Pero sabi nga ng enforcer, kahiyaan ay may camera rin kasi. Kaya nagpatikit na rin yung violator. Rafi? Salazar.